It's me, Jelena, your Shakalang Alipin ng Salapi dito sa Saudi Arabia at reaction video tayo doon sa short clip na video na in-upload ko which is yung my sounds ni sino yan sa Timpayaman, si Kong TV. Yung sa vlog kasi nila yon na may nakasalubong siyang mga estudyante, yung mga nagpapapicture. Tapos meron doon bata na sinabihan niya na, oh pumapasok kayo, oo tama yan, galingan nyo sa school kasi pag nandito na kayo sa totoong buhay, like FTI or TI ang sinabi niya ata. Ang hirap, sabi niya gano'n. Tapos sumagot lang yung bata ng charot, like siguro hindi naman niya ano yun, parang hindi niya minimin yung sagot niya, no. Pero yung sagot niya, charot, tapos sinabi ni, sumagot si TV na, oh, hindi niyo maiintindihan sa ngayon, pero pag nararanasan niyo na, doon niyo lang maiintindihan. Which is true yan. Yung mga kabataan ngayon, parang more on ano lang sila, gimmick and social media at parang hindi sila gano'n ka epektibong magseryoso sa buhay, mostly sa mga kabataan ngayon. At bihira sa mga kabataan ngayon yung marunong gumawa ng simpleng gawain sa loob ng bahay. Bihira na yun ngayon sa dami ng diversity na ginagawa nila sa buhay. Mostly social media lang yung kanilang pinagtutuunan or gadgets. Pero totoo yun. Totoo yung sinabi ni Kong TV at advice ko lang sa mga bata dyan, sa mga kabataan dyan out there, wag niyong, pag may mga tao na nagbibigay sa inyo ng advice, ng idea, kung gaano kahirap yung realidad ng buhay, wag niyong, wag niyo siyang ginagawang biro or binabaliwala. Kasi kahit na iisipin niyo na iba yung mararanasan niyo, iba yung magiging takbo ng buhay niyo, iba yung magiging, alam mo yun, magiging, hindi man kayo sigurado kung ano yung ga, tata, tatahakin yung buhay sa hinaharap. At least may idea na kayo kung gaano kahirap at kung ano yung mga bagay na pwede at hindi nyo pwedeng maranasan. Diba sabi nga ni Coco Martin dun sa isang interview niya na matuto tayo kahit nasa ibang experience at hindi sa sarili natin. Kung may mga tao tayong nakikita na nagkamali, nadapa at nagbago, matuto tayo sa mga natutunan nila. Ganon. Kasi, alam mo yun, ang laki ng mga bata or mga kagaya nyo na may mga taong concern na magbigay sa inyo ng idea or pansin na i-push kayo na galingan nyo or pagtiyagaan nyo, pagsumikapan nyo. Kasi balang araw, hindi lang yan yung mararanasan nyo. Or at least may idea na kayo sa isip nyo na hindi ganoon kadali yung buhay. Kasi kung hindi nyo lang iintindihin at babaliwalain, pag nandito na kayo sa realidad ng buhay, talagang mapapasabi kayo na totoo pala. Kasi sa middle age, lalo na pag nasa middle age na kayo, iba na yung magiging takbo ng isip nyo. At doon nyo talaga marirealize lahat ng sinasabi ng mga nakakatanda sa inyo. Na it's true. Totoo talaga siya. At nangyayari talaga siya sa buhay natin. Mayaman man tayo or mahirap. Alam nyo, ang swerte nyo pag may mga taong ang swerte nyo na may mga taong nagpupukpok sa inyo or yun, nag-a-advise sa inyo, nagbibigay sa inyo ng idea na kung ano yung mga dapat at hindi nyo dapat gawin at iwasan na pwede nyong magawa na habang maaga pa. Habang pwede nyo pang paghandaan in the future. Kasi pwede naman kayo mag-enjoy, pwede naman kayo mag-relax, pwede naman kayong maglaylo sa buhay. Kasi, syempre, kailangan nyo din munang danasin yung mga masasaya. At, yun nga, yung mga nararanasan nyo. Kasi, hindi nyo na mababalikan yan in the first place. Kapag nakalipas na. Pero sana lagi din yung ilalagay sa isip nyo at lagi nyo ring pakakatandaan na hindi lang puro saya ang buhay, hindi lang puro laro ang buhay. Na dapat din kayong maging handa habang kayo ay nag-i-enjoy, habang kayo ay, alam mo yun, naglalaylo sa buhay. Dapat
ready kayo sa mga possibility na pwedeng mangyari sa buhay nyo. Maging handa kayo. Maging matatag kayo at isipin yung kahit na ano man yung mangyari, kakayanin nyo. At yun, pagsusumikapan nyo. Alam mo yung pinupush kayo na mag-aral kayo mabuti. Kasi maraming bagay na nagagawa ng paraan sa pagiging madiskarte. Pero iba pa rin yung may pinag-aralan at iba pa rin yung may mga kaalaman na natututunan sa eskwelahan kahit na gusto nyong mabuhay sa pamamaraan ng pagiging madiskarte. Iba pa rin yun. Kasi ako at my age, 31 years old na ako. Alam mo yun, nung pagka-graduate ko ng high school, gustong-gusto ko talaga mag-aral ng magpatuloy sa pag-aaral. Gusto ko makatapos ng pag-aaral. Pero sa daming beses na gusto kong itry at magpatuloy, hindi talaga siya nangyari. Until sa nag-decide na ako na baka hindi talaga para sa akin. Pero hanggang ngayon, alam nyo, gustong-gusto ko pa din. Hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na magagawa ko yun. At sa 31 years ko dito sa mundo, roller coaster yung buhay na naranasan ko. Hindi siya madali. Talaga. Real talk. Hindi madali. Yung mga pinagdaanan at mga karanasan ko sa loob ng 31 years ko sa mundong to. Pero alam nyo yun, sa dami-dami ng obstacles, circumstances na naranasan ko, isang goal lang yung nagpapatibay sa akin. Sa kabila ng mga hardship, struggles, failure, heartbreaks, disappointment, sa kabila ng mga struggles, hard work, failures, heartbreaks, minsan yung pakiramdam na gusto ko nang sumuko at bumigay, tapusin na lang yung buhay ko in a way na gusto ko kasi ayoko nang maranasan kung ano pa yung mga kailangan kong maranasan. Pero thank God, palagi akong nauuwi sa isang salita na palaging alam niyo yun, palaging ino-open sa akin na hindi ka pwede mag-give up. Tandaan mo, hinaharap mo yan kasi alam kong kaya. Binibigay ko sa'yo yan kasi alam kong kaya. Hindi ka pa pwede mag-give up kasi wala ka pa sa hangganan na gusto ko para sa'yo. Pero alam nyo, hindi talaga madali. Single ako, walang asawa, walang anak. Pero pucha, hindi talaga madali yung buhay. Yung kahit pakiramdam ko, nabubuhay lang ako sa mundo to para i-survive yung sarili ko. Sarili ko lang. Pero parang ang hirap-hirap pa rin. Alam niyo yun? So, ayun, syempre may mga parents ko, nandyan pa naman, so sinusuportahan ko sila kahit paano. Pero sobrang hirap na ako. So what if pag may pamilya kang naalala, may mga anak kang pinag-aaral, so alam mo yun, iba pa rin yung bintahe ng may mga nakatapos at may mga professional na pwede kayong maging trabaho in the future kung kayo ay nakapagtapos. Maaaring magaling kayo sa mga negosyo, maging successful kayo. Pero at the same time, hindi pa rin yun dahil lang madiskarte kayo. Sinasamahan talaga yun ng tiyaga at pag-aaral pa rin sa kung paano nyo palalaguin yung mga inuumpisahan yung negosyo or yun, kung doon kayo magaling sa mga karera na haharapin nyo in the future. So, kung puro lang kayo laro ngayon, kung yun lang yung dala-dala nyo at lagi nyong iniisip at hindi nyo iniisip kay kung gaano kahirap yung kakaharapin mo in the future, hindi mo may imagine kung ano yung magiging buhay mo kapag yan lang yung alam mong gawin. So, sa mga nabibigyan ng advice dyan, bentahe yon sa inyo, gamitin yung as advantage para sa kinabukasan nyo. Para maging handa kayo. Yun lang. Peace out and God bless. Keep safe everyone.